Banawe, Bataan at Sagada, ilan lang yan sa mga summer destination na dinarayo ng mga turista. Pero alam nyo bang may kakaibang tour kung saan hindi lang kayo mag-e-enjoy, makakatulong pa sa mga lokal na komunidad. Live mula sa Quezon City, may report si Ruth Cabal. Ruth? Jessica, sa unang bahagi ng taon ay may naitalang 10% increase sa tourist arrival sa bansa ayon sa Department of Tourism. Pero ang isang grupong nakilala natin, layon daw na mapataas ang bilang hindi lamang ng mga banyagang turista kundi ng mga lokal na turista sa pamamagitan ng mga kakaibang tours. 2 beses nang narating ni Mikey ang Banawe Rice Terraces pero kakaiba raw ang naranasan niya sa tour niya nung 1 linggo kasama ang grupong Route 63. Mula Banawe, bumiyahe pa sila ng 1 oras para marating ang komunidad ng mga katutubo sa Tamaan. Merong sumayaw, may mga kumanta. We even engaged in traditional arm wrestling. Pati, ayun, nagkaroon pa ng rice wine tasting, coffee tasting, and some of us even got to try out carving. Si Cheryl at kanyang mga partners mahilig daw kasi talagang bumiyahe at dahil lahat sila ang linya ng trabaho ay sa gobyerno o development work, naisipan raw nilang buuin ang Route 63. 63 dahil ito ang area code ng Pilipinas. We organize tours around the Philippines that aims to promote the Philippines, its industries, and also to support certain social and environmental causes. So basically, we organize tours around the country that are also for a cause. Sa kanilang pawikan conservation trip sa Bataan, hinihintay nilang mapisa ang mga itlog ng pawikan tsaka pinapakawalan sa dagat. Bukod naman sa pagbisita sa mga tanawin sa Sagada, inaalam din nila kung paano ginagawa ang sikat na kape mula sa lugar. Kakaiba rin ang trip nila sa Banawe. Stonewalling sa Batan kasi nung may part yun na na-erode nung bumagyo, tumataas din yung appreciation level dun sa rice terraces. Kapag nag-volunteer ka kasi sobrang hirap niyang buuin. Tapos mapapaisip ka how long it took for our ancestors to do everything. Sa unang 3 buwan ng taon, may naitala ng 1.2 million tourist arrivals, 10% mas mataas kumpara noong nakaraang taon. Layon din ng gobyerno na pasiglahin ng local tourism para hindi lang mga dayuhan kundi maging mga Pilipino ang nakakadiskubre ng ganda ng ating bansa. It's not just more fun in the Philippines. I guess I can safely say it's more fun to be a Filipino. Jessica, noong 2012, sa kabuang tourist arrivals na mahigit 4 million, nasa 5% lang dyan or about 200,000 yung mga balikbayan. But that's of course yung record ng mga Pilipino na galing sa ibang bansa. At meron ding sariling programa ang Department of Tourism para mahikayat na mas marami pa nga sa kanila yung umuwi ng Pilipinas, Jessica. Okay, magandang konsepto ito ng pamamasyal, ha, Ruth? Yung sinasabi nila na huwag ka lang maging turista. Be a traveler. I-immerse mo yung iyong sarili dun sa local culture. Tama, Jessica. At kahit yung Department of Tourism, may sinabi na rin naman sila dati na kaya daw sila nakikipagtulungan sa mga local government units ay para ma-improve yung local tourism. Then ang sinasabi kasi nila dito sa ating bansa, di ba, hindi lang naman mga tanawin, gusto nila maging parang eco-tour at maging cultural tour. So marami pa naman daw pwedeng i-offer ang ating bansa bukod doon sa mga tanawin, Jessica. Okay, in the meantime, on track ba itong mga tourism projects? Ang sinasabi ng Department of Tourism ay on track naman daw yung kanilang mga proyekto at kaya nga ang pagpapakita nga niyan ay on track yung kanilang target for the year kasi last year medyo hindi naabot yung target na more than about 4.6 sana yung tourist arrivals but it's just about 4.2 million, no? Kasi ang sinasabi nagkaroon ng global crisis so maraming mga bansa yung medyo konti lang sa kanilang mga bumaba sa kanilang mga citizens yung dumalaw sa atin. So hopefully daw ngayon ay maitaas pa at tumaas pa yung tourist arrivals, Jessica. Maraming salamat, Ruth Cabal.